So, nasa likod ko ngayon yung tinatawag nila na Mainit Falls. Ayan, kung nakikita nyo sa likod, sobrang ganda ng kulay ng tubig ng falls na to. Color turquoise talaga siya. Ayan o, kung kitang-kita nyo. And then solo din natin yung buong lugar, yung buong falls ngayon since weekdays. And summer na din pero meron pa ding tulo or tubig yung falls. So, ayan. Tayo sasakay sa Star Horse. Sakto, hindi pa nakakaalis. Paalis pa lang. So, sa loob na tayo kakain, buti na lang pinapauuna tayo ni Nanay Florida. Pabaon sa atin ni Nanay Florida, kanin, balinghoy, daming itlog, grabe, native yan, tapos itong daing. So from here sa Romblon, pupunta ng San Agustin, 100 pesos lang yung pamasahe. So after 4 days, we're back in Romblon and mainit na. So dito tayo sa San Agustin Port. Nagbayad lang ako ng 100 pesos para sa pamasahe natin. So mas mura siya talaga. Go! Ayan, so may nakita akong beach dito sa tapat, which is yung Roquita Beach Resort. Ayan. So, try natin bumaba is pwede tayo dyan na magsabit lang ng duyan. Ito po yung bike ko po. Lipat naman sa Bacoor. Opo. Pero talaga ito yung hometown. Ayan, so kakagising ko lang. And ito yung pinadala sa atin ni Nanay Florida. Yung view natin. Ayan, so time check, 6 PM na. And maga na rin ako nag-dinner. Para kahit walang ilap mamaya, okay lang. Good morning. Ayan, so dito tayo natulog sa San Agustin, sa Roqueta Beach Resort. Ito, pakita ko sa inyo yung view. Ayan o. So, low tide pa ngayon, kaya ang haba ng ang layo ng tubig, pero kagabi rinig na rinig ko, halos malapit na sa akin yung tubig. Pero di man tayo inabot. Ayan, hanggang dun pa siya. Ayan, sobrang ganda ng umaga dito sa tabing dagat. Ayan. Bike natin. So, good morning, San Agustin. So, nandito tayo nagstay sa Roqueta Beach Resort. So, ayan siya. Grabe, white sand yung buhangin dito and super ganda niya sa personal. And pahaba din yung mababaw na part niya talaga.
Ayan, so dito sa Roqueta Beach Resort, matatanaw mo yung Romblon. Ayan, nasa tapat lang natin. Then, ito daw yung Alad. Then, ito, part pa siya ng Tablas Island. So, mayroon kang overlooking view dito. Ayan, so mainit na din, kaya aalis na tayo. 7 na mahigit. So, tara. Good morning. Ayan, so kaka-ride out lang natin. Time check, 7:50 AM na. And dito tayo sa San Agustin. And doon ako natulog sa Roqueta Beach Resort. So, ipupunta kayo dito, ikot kayo ng Tablas. Pwede kayo magstay sa Roqueta Beach Resort. Ayan. Ayan. So, isa sa napansin ko dito sa Tablas Island, sobrang ganda ng kalsada nila. Ispaltado talaga. Ma-enjoy mo talaga mag-bike. So, papunta tayo ng Calatrava. So, doon tayo dadaan papunta ng Odjongan. So, tara. Ayan na nga, at may mga ahon na. Pero hindi naman sobrang sakit, sakto lang. Ahon lang siya ng pang-highway. Ayan o. Ayan, very scenic na yung view pagdating dito. Ayan o. So parang paakyat tayo ng bundok nito. Siko. May mga siko-siko siya. Nagsap muna tayo dito sa Carmen View Deck. So along the way lang to pag dito ka dumaan sa Barangay Carmen. Yung bike natin. Wow! Ang ganda ng view dito, oh. Nice. So malalaman mo na medyo mataas na din talaga tayo kasi makikita mo na yung overlooking view sa baba. Ganda. Ayan, so isa sa mga side trip na pwede mong puntahan pag dito ka dadaan sa Barangay Carmen, itong Carmen View Deck, which is tabing kalsada lang. Ganyan kaganda yung view. Bike. Tapos ito lang mismo yung kalsada. So, along the highway lang talaga siya. Ayan, so nakita ko na yung sign ng Calatrava. So, I think nandito na tayo. Ayan, oh. Ayan, so nag-stop muna tayo dito para mag-breakfast. Nakakita lang ako ng lumihan. Parang gusto ko kasi ng something na may sabaw. So, nandito na tayo sa Calatrava. So, malapit na tayo actually. So, tabing dagat na to. Kainitan na, time check 10:39 na. Pero 27 kilometers na lang tayo. Papunta ng Libertad. Huminto lang ako sa bed kasi sobrang ganda ng view. Ayan, so ordinary beach lang yan dito pero ang ganda talaga. Tara na. So maganda dito sa part na to. Pagdating ko dito sa Balogo, tama ba? Ayan.
Sobrang lawak ng kalsada nila dito. Ang lawak talaga ng kalsada nila. Ayan, so hinto muna. Init na. And 11 na din pasado. Ayan. 12 PM na. Ayan. Sobrang init na. Huling kain ko alas 9 pero usually brunch na yon. Hindi lang po. Ang sarap, grabe. Hindi, okay na po eh. Direct ako na lang. Diyan na lang. Sarap ng buko. Nabisi tayo eh. Nagsunod-sunod ang aking paano, may pa-harvest ng ano. Harvest mo. Ayan, so bumalik tayo kala Tatay Jerry. Ayan, sinalubong tayo ng buko. Sarap ng buko. Iiwan kita. Hi guys, good morning. Ayan, so today is our I think 7th day here in Romblon and nakabalik na tayo dito sa Ojongan. So dito ako una nagstay ng first day ko and today pupunta tayo ng Mainit Falls. So magbabike lang tayo, yan yung bike natin. And solo lang tayo, na-navigate na lang natin yung daan paano tayo pupunta doon. So tara, samahan niyo ako. Medyo maambon-ambon, medyo makulimlim yung panahon. Kaya tara na. Ayan, so naka-ride out na tayo. Time check, 7:30 AM na. And papunta na tayo ng falls. Solo ride din tayo. Ayan, so dito ako tinuturo ng mapa. Ayan, etong maliit na daan. So, hopefully, dito talaga siya kasi medyo maliit yung daan niya eh. So, 3 kilometers daw to papas. Thank you po. Ayan, so mali. Doon pa daw sa Bulwang daw tayo dadaan. Medyo masama din yung panahon. Medyo makulimlim. Ayan, no. O, tara. So, wala to, hindi ito yung tinuturo ng mapa, pero dito yung tinuturo ng mga local. So, sa mga local tayo maniniwala. So, ito yung daan. Papunta na ang Mainit Falls. Rough road siya. Ayan, so nag-explore tayo ng daan, pero natutuwa ako kasi walang sasakyan na nadaan dito, tapos off-road siya. So, papunta sa Mainit Falls ay off-road. Ayan, so kung papunta ka ng Mainit Falls ng nakabike, may madadaanan kang school, ito. And then tulay, and then kakanan tayo dito, sabi ng mga locals. So this is quite an adventure kasi hindi na siya tinuturo ng mapa talaga. So tara na. Pagdating dito, lumiit na yung daan. Ayan, pagdating dito, ito bike natin. Yan na yung daan.
Medyo parang pabundok na siya and maliit na din yung daan. And sabi ni Kuya kanina, hindi na daw bikeable yung part papunta ng Mainit Falls. So may tindahan daw dyan, so doon natin iwan yung bike natin. Po, taga Cavite po. Cavite? Cavite ka ma'am? Opo. That's from Marinas, Cavite? Opo. Taga Dasma ka? Opo. Welcome sa Dasma. Taga doon din po. Galing po kayo doon. Nakapunta na po. Hindi, trabaho. Tagal ko trabaho doon sa... Saan po doon? Naglatero ako dyan. Diyan sa ano, sa Villa Catalina. Sige po. Ayan, so paakyat na tayo ng Mainit Falls and medyo masukal na yung daan niya. Although visible naman yung mga trail papunta. Tara. Ayan. Ayan, so sinamahan tayo ni... Ano pangalan mo ba? Romel. Ha? Romel. Romel. Ayan, sinamahan tayo ni Romel. So doon lang siya kanina sa baba nung dinaanan ko paakyat ng Mainit Falls. Malalim doon. Arik ko. Yan, so buti na lang gumanda na yung panahon. Hindi naman mahirap yung daan niya. Kita naman din yung trail. Pero syempre, mas okay pa din if may kasama kayo. So, nasa likod ko ngayon yung tinatawag nila na Mainit Falls. Ayan, kung nakikita nyo sa likod, sobrang ganda ng kulay ng tubig ng falls na to. Color turquoise talaga siya. Ayan o, kung kitang-kita nyo. And then solo din natin yung buong lugar, yung buong falls ngayon since weekdays. And summer na din pero meron pa ding tulo or tubig yung falls. Ayan. And tinawag din pala daw to na Mainit Falls kasi maligamgam yung tubig dito, which is true kasi usually yung mga falls, 'di ba, malalamig, pero ito maligamgam yung tubig niya. Ayan. So dito lang yan makikita sa Ojongan, Romblon. So isa sa mga must visit if pupunta ka dito sa Ojong. Ayan, so nakababa na rin tayo finally. Mabilis lang siya, para mga 5 minutes lang yung pinaka-trekking. And then kung magbabike ka naman, siguro mga 5 to 10 kilometers lang din siya. And then mostly puro off-road na siya papasok. And then kung magpasama kayo sa bata paakyat, mag-abot na lang kayo kahit magkano, 'di ba, para help na din sa kanila. Ay, kunin ko na po yung bike ko po. Thank you po. Ayan, so time check. 10:10 na and papunta na tayo sa Ojongan Tower or Ojong. Ayan, so papunta na tayo ng Ojongan Lighthouse. So dito to sa bayan mismo ng Ojongan. So kagaling lang natin ng Mainit Falls. Tara na. Tayo ng bayan. Init. Pupunta tayo ng lighthouse. 10 AM na din pasado. Mainit na. Ay, ito yung lighthouse. And dito tayo sa lighthouse. Ito. So, tabing kalsada lang siya. Tabi ng dagat.
So nandito ako ngayon sa bayan mismo ng Odjongan, and nandito sa harapan ko, sa likod pala, nandito ngayon sa likod ko yung parola. Ayan, kung nakikita ninyo, nasa likod natin. Nasa tabi lang to mismo ng kalsada, ayan. Then, eto, tabing dagat na to, nasa barangay tabing dagat na siya. And itong parola na nasa harapan ko, tinayo daw siya nung July 9, 1928, ayan. So, hindi na natin siya aakyatin kasi bawal. Ayan. And then, ito lang naman yung tabing dagat niya, oh. Yung bike natin. Yan. Ayan, itong nasa gilid ko, yung kanilang Baywalk or Odjongan Beach Baywalk. So, dito tayo sa pinakabayan. Jollibee. So, nasa harapan natin yung pinaka-landmark ng Odjongan. Ayan, then yung bike natin nandun. And nandito to sa pinakabayan or sentro ng Odjongan. So, kasalukuyan tayong naahon. And pupunta tayo ng Balibago Beach and Pangpang View Deck. Medyo paahon siya. Ayan, so nandito na tayo. So papunta na tayo ng Balibayog. Kung nasa likod ko ngayon tinatawag nila na Bagulayag Beach. Ayan, so ito yung bike natin, and then merong white sand dyan sa gitna, kaya lang hindi nakita since high tide na. May view dyan. So time check 2:30 na, sobrang init na, kaya hindi na tayo magtatagal, babalik na tayo. Yung islands do na mataas. Opo. Solid rock yun. Doon ka Doon lang po pala. ba yung ano daw, yung Pangpang View Deck, tama po ba? Pangpang View Deck, tama po ba? Actually wala na. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Pangpang Viewing. Ganito yung itsura niya. Ayan, actually kanina pa ako nakarating dito, pero natulog ako kasi sobrang presko ng hangin dito, sobrang lamig, and may overlooking view ng dagat. Ayan. Kaya siya tinawag na Pangpang Viewing kasi makikita mo dito yung dagat mismo, yung view ng dagat. Ayan, so may entrance lang dito na 30 pesos, and then pwede ka na gumamit ng mga kubo nila dito. And pwede ka rin mag-overnight. Ayan, so isa sa mga kabuhayan dito sa Romblon ay yung tinatawag nila na pagkokopra. Kung makikita ninyo, sobrang daming tanim na buko dito sa
paligid. Ayan. So, yung mga buko na yan ay ginagawa nilang kopra kung saan kinukuha yan ng mano-mano dyan sa puno, and then papakita ko sa inyo. Then, ayan na siya. Pag kinuha na siya ng mano-mano, bibiyakin siya, and then babalatan. Ito na yung mga binalatan na yan. So, yan. And then, after siya balatan, bibiyakin siya, and then patutuyuin daw ng 2 to 3 days. Pakita ko sa inyo yung mga binibilad na pinapatuyo na ngayon. Ayan na yung mga binilad. Ayan, so after yan ibilad, kakayurin nila pag natuyo na after 3 days, and then pagkakayod, pipira-pirasuhin na siya hanggang sa ibebenta na daw siya. So as of now, 37 daw yung per kilo nitong mga ano po, ito. Ayan, so isa sa magagandang beach dito sa Ojongan ay matatagpuan dito sa Libertad Beach. Ayan, nasa likod ko. Makikita ninyo, very white yung sand niya. And super powdery talaga, as in, ayan o, kung makikita ninyo. And then, malinis din yung shore niya, mababaw lang din siya, hindi siya super lalim, kaya friendly kahit sa mga bata. Ayan o. Ganda. Ayan, so dito ako nagstay sa Libertad Beach ng ilang araw kasi sobrang ganda lang naman talaga ng dagat dito. Sobrang linaw, sobrang fresh air talaga siya. Nagtali lang ako dyan ng hammock sa taas, papakita ko sa inyo. Kaya sobrang relaxing lang talaga dito sa Libertad Beach, and yung beach dito maganda talaga siya. Ayan, Sa gabi ay ano ba? Sa bilugan. Thank you po. Dami sa pagpapatuloy po sa akin. Susunod po ulit. Ayan, good morning. Time check. It's 5:50 a.m. Wait lang. Hindi ko pa pala nakabit yung helmet. Ayusin natin.